Mga ka-G, tara, pakinggan natin ang isang newscaster, si Julius Babaw sa TV5. Meron daw na smuggler na bulok at nakakamatay na merong kemikal. Ato ating pakinggan po ang balitang TV5. Ano na po natin siya? Na Video sibuyas reaction po sa natin. Mexico, Pampanga. At nakakabahala pa, baka raw may nakalusot niyan sa ibinebenta na sa palengke. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Pagbukas pa lang ng truck na ito, umalingasaw na ang masangsang na amoy mula sa sako-sakong sibuyas. Naharang ito sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga noong isang linggo. At ngayong araw, kinumpirma ng Department of Agriculture na kontaminado ang mga ito ng salmonella. Nagdudulot ito ng food poisoning na pag-alamang galing China ang mga sibuyas. Malamang murang-mura binili ito dahil mukhang reject na to sa bansang pinanggalingan, no? Salmonella to, nakakapatay ng tao to. Sa mga dokumento ng kargamento, frozen meat ang deklarasyon sa mga sibuyas nang ipasok ito sa Bureau of Customs sa Subic. Yung isang truck contains almost 1,600 bags na onions na tiga 9 kilos yung per bags. Yung isa naman contains almost 1,700. Aabot sa 1.7 million pesos ang halaga ng mga smuggled sibuyas. Sure na, wala tayo ini-issuing permit to import ng white onion. So kung may white onion sa merkado ngayon, ay malamang smuggled yan. Pero posible raw na nakalabas na ang mga ito sa palengke ng Central Luzon at Maynila. Kaya naman tahasan ng sinabi ng DA huwag tangkilikin ang mga white onion na doble ang laki sa mga locally produced. Lalo na ang mga may tatak na Texas fresh onions. 4 na Chinese national naman ang laki sa mga locally produced. Ayan po, huwag natin tangkilikin ang sibuyas na puti at malaki. Kasi baka may nakalusot na kaya ingat-ingat po tayo mga ka-G para sa ating kalusugan. Kasi po mahirap na magkasakit at saka buti may news agad na dumating na ganyan sa atin na binigyan tayo ng paalala. Ayan po, at rin pakinggan ng mga news. Ito po.